Buhay, Pamilya at Bayan. Magandang hapon po sa lahat ng aming tagapakinig. Ito po ang inyong lingkod, si Aliza Racelis, sumasahim papawid mula sa Radyo Mindanao Network sa palatuntunang Buhay, Pamilya at Bayan. Isang mapagpala at mapagpalayang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ipapakilala ko po muna ang ating sponsors ng ating palatuntunan, Defending Family Values Inc., Alliance for the Family Inc. o ALFI at higit sa lahat ang Radio Mindanao Network. Telephone number po natin dito sa DZXL 882-2376 kung sakali man meron kayong called in questions 882-2376. Okay, so yan po ang ating numero na maaari natin tawagan. Ngayon naman po ay ipapakilala ko sa inyo ang ating magiging panauhin para sa hapon na ito. Ang pamilyang Clarino. Pinangungunahan ng kanilang may bahay na si Mrs. Mayen Clarino. Kasama niya po ang kanyang asawa na si Randy Clarino at tamang-tama na nakarating sa ating himpilan ang isa sa mga anak nila, isang dosenang supling ni na Mr. and Mrs. Clarino, si Kalay. Bumati po kayo sa ating mga tagapakinig. Magandang mainit na hapon sa inyong lahat. Filipinos, mabuhay ang pamilyang Pilipino. Maraming salamat, Alisa. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat ng tagapakinig sa DZXL. Kalay? Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa stasyon na to ng radyo. Okay, maraming salamat. Ngayon naman po ipapaliwanag ko ang ating maging paksa sa hapon na ito. Ipagpapatuloy natin ang naging usapin natin nung May 1. Ako rin po yung nag-host nung palatuntunan na yon. Ang konteksto po ng ating usapin ay yun pa rin napakamainit na usapin, ang tinatawag na RH Bill. Ang konteksto po nito ay ang status ng Panukalang Batas 4244 or ang RH Bill sa Kongreso at pati na rin yung naging hearing sa Senado ng 3 panukalang batas sa Senado na magtatanggol ng buhay ng sanggol sa sinapupunan. Sa makatwid, ang ating paksa sa hapon na ito ay RH Bill, pangangailangan ng mga kababaihan at ng pamilyang Pilipino. Gusto ko rin po sabihin sa kanila na isang exciting na pangyayari ngayon. In fact, nasa linya na po siya. Si Congresswoman Mitos Magsaysay, na isang pro-life congresswoman na tumututol sa RH Bill. Okay, so can Congresswoman Mitos Magsaysay come in, please? Magandang hapon sa iyo, Professor Alisa, at magandang hapon din po sa lahat na nakikinig ng programa mo ngayong linggo. Okay. Congresswoman Mitos, maraming salamat sa papapaunlak nyo sa aking paanyaya na maka-phone patch kayo sa hapon na ito. Ang una ko pong katanungan ay ganito. Batid ko po ay tutol po kayo sa Panukalang Batas Reproductive Health o ang tinatawag na House Bill 4244. Maaari niyo ba pong ipaliwanag ang mga pangunahing dahilan sa pagtutol ninyong ito sa RH Bill? Unang-una po, hindi ko na po, sa akin talaga, hindi na po natin kailangan ipasa pa yung RH Bill kasi meron na po tayong mga existing na batas na tumutugon na po sa concerns sa mga kababaihan. Kasi doon po sa provisions ng RH Bill, marami po doon nakatuon po at nakasentro kung paano po ang pangalagaan ng Estado ang kalusugan ng kababaihan. Pero nandun na po kasi yung mga provisions na yan sa Magna Carta for Women na naipasa na po namin noong 2009. Under the Magna Carta for Women po, sa Section 17, nakalagay po doon na lahat po ng the government should provide access to the following: prenatal and postnatal care sa lahat po ng ating mga kababaihan. So in other words, kung sila po yung nagbubuntis, dapat pag pumunta po sila sa mga RHU o mga health center at wala po silang pera, dapat po bigyan po ng RHU at health centers ng kaukulang pansin at pangangalaga po yung mga nagbubuntis, para siguraduhin lang po na maging safe po yung nanay at yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Kung siya po ay malnourished, dapat i-provide po sa kanya ng mga doktor yung mga ample na mga vitamina para po ma-ensure po na yung nanay ay hindi magiging anemic. Meron po siyang sapat na multivitamins, yung iron tablets na kailangan niya
niya, dapat po meron po tayo niyan sa health centers. Pangalawa po, kung postnatal care naman ang pag-uusapan natin, dapat po kung ang nanay po ay manganganak na at wala po siyang pambayad, nakalagay din po sa Magna Carta for Women na dapat po ang gobyerno ay magbibigay po at magtatalaga sa mga RHU o yung rural health units, mga government hospitals ng libreng panganganak sa kanilang mga constituents. So in other words, sa akin po, kung yun po ang reason kung bakit po nilagay sa RH Bill yan, tinutugunan na yan ng Magna Carta for Women. Pangalawa, kung sakali po nagkaroon ng pregnancy complication ng isang babae, let's say, siya ay, may mga babae kasi minsan nagpa-abort yan yung napalaglag. Mandatory naman po sa estado at sa lahat ng ospital na kung life and death situation, dapat po nilang tugunan o aksyonan yung babaeng naghihingalo kung siya po ay pumasok sa ospital. So in other words, kung siya po ay nagpalaglag at nagkaroon ng komplikasyon, dapat po hindi na po kailangan pa ng RH Bill para dyan. It is mandatory for hospitals to perform life-saving techniques dun sa babae. Pangatlo, kung sakali pong magkaroon siya ng ectopic pregnancy and the like, dapat po tulungan siya ng estado sa kanyang kondisyon. Meron din po kasi provision sa Magna Carta yung for the prevention. Dapat tulungan isang babae for the prevention po ng STD, HIV at saka AIDS. Kasi doon sa provision ng RH Bill, nakalagay po yun doon as one of the reasons kung bakit dapat ipasa yung RH Bill. Pero nandun na po yun sa Magna Carta. Nakalagay din sa Magna Carta yung access to all kinds of family planning methods. So in other words, whether yan po ay artificial or natural, dapat po i-provide na ng state yan. Pangalawa, lahat ng klaseng information na gusto ng mga kababaihan as to all kinds of family planning methods, dapat po ibibigay ng estado yan. Through the LGUs, ituturo sa mga kababaihan lahat po ng klase ng informasyon na kailangan nila ng mag-asawa para malaman nila kung ano ba yung magiging angkop para sa kanila. Nandun din po sa Section 20 ng Magna Carta for Women na nakalagay po doon ang mag-asawa po o yung spouses ay may karapatang mag-space ng kanilang mga anak at kung kailangan po nila ng information, dapat po i-provide ng gobyerno sa kanila kung ano po yung mga pamamaraan kung paano sila makapag-space ng kanilang pamilya. So para sa akin po, hindi na po kailangan yung RH Bill kasi halos 80% po ng nasa RH Bill, pinoprovide na po ng Magna Carta for Women. Pati nga po yung sexual education, naka-provide na rin po yan dun sa existing laws Actually, kung ang pag-uusapan lang natin ng yung reproductive cycle ng babae at lalaki, tinuturo na po yan sa science subjects elementary. Kasi nung elementary po ko, tinuro na po sa atin kung paano po mabuntis ang isang babae, anong prosesong dinadaanan niya from the time na nagkaroon siya ng mens hanggang magkaroon siya ng ovulation stage hanggang po magkaroon siya ng conception. Pati sa lalaki po, tinuturo rin naman sa kalalakihan kung paano po makakabuntis ang isang lalaki, ano yung mga organs na ginagamit ng lalaki para po siya ay doon sa reproductive cycle. So, I don't think hindi na po kailangan ituro yan. At kailangan lang dapat i-highlight kasi ay yung values formation sa mga elementary, high school at college. Kasi sa tingin ko, dyan siguro nagkukulang yung ating pamahalaan na dapat ito ang i-highlight nila, not necessarily yung sex education. Opo. Yeah. Kasi para sa akin, that's more important. Ituruan ang babae at ang lalaki yung kahalagahan ng kanilang sarili, paano nila i-value yung sarili nila, at bigyan na hindi dapat nila basta-basta ibigay ang kanilang sarili sa kahit sino. Then dapat dyan po pumapasok yung values formation, good manners and right conduct na dapat ituro sa mga paaralan. Katulad ng pagiging tapat, halimbawa, ng mag-asawa or chastity or abstinence education po siguro. Oo, kasi sa tingin ko, Professor Alisa, yes. Alam mo, masyadong nagiging makabago ng ating mundo. Minsan nakakalimot po yung mga tao na sometimes gusto nilang umuso sa trend. Kung ano yung nababasa nila, nakikita nila sa internet, nakikita nila sa TV, akala nila yun ang tama. Kaya ang importante dito, yung values formation talaga i-highlight, hindi lamang sa bahay na tinuturo ng mga magulang yan, kundi pati sa eskwelahan at sa komunidad, ituro yung values formation na it's not all about sex.
Ang dapat i-highlight dyan, yung if you love somebody, dapat i-value mo yung pagkatao ng taong minamahal mo, hindi yung katawan ng taong yung namahal mo. Okay. So, sa akin, dun siguro yung pagkakaiba ng batas na gusto isulong ng RH. Kasi sa RH kasi parang ang hina-highlight nila is the sexual act na parang gusto nilang ituro sa mga bata ano ang nangyayari between a man and a woman. Sa tingin ko, hindi dapat yun na maging thrust ng sexual education sa mga eskwelahan. And for me kasi, sabi nga ng mga pro-RH, na kung ayaw daw ng magulang na ipasok yung bata dun sa paaralan kung sakali nagtuturo ng sex education, ang concern ko lang dun sa isyong yan, okay, sabi nila hindi mandatory na kung ayaw ng bata, ayaw ng magulang na ituro ng estado o ng eskwelahan yung sex education sa kanilang anak, dahil part of the curriculum of the school ang sex education, kung naging mandatory na yan sa school, anong grade ang ibibigay ng teacher dun sa bata? Hindi siya nag-attend ng klaseng yun. Alam naman natin, when you compute for the grade point average of the child at the end of the year, kasama lahat ng subjects, tapos wini-weight mo yan para malaman mo kung anong grade point average yung bata. So paano ngayon, anong grade ibibigay ng eskwelahan doon sa batang hindi pumasok sa subject na yun? Okay. So, marami pa silang dapat sagutin sa ating lahat. Opo. It's not as easy as that. Yes. Pangatlo, para sa akin, kaya hindi nakalani pa sa yung RH bill. Kasi ginagawa na naman ng Pinoy administration ito eh. Opo. As a matter of fact, Professor Alisa, nung nakaraang budget hearing, tinutulan ko nga po yung budget ng Department of Health. Kasi nakita ko ho, na imbis na naglagay sila ng mas malaking pera para maglagay ng birthing facilities at siguraduhin kompleto ang gamit at equipment ng mga RHU sa bawat distrito ng buong Pilipinas at sa mga health center para kung sakaling magbuntis ang isang ina, kompleto ang gamit sa barangay, mas nilagay pa nila yung pera. Naglagay sila ng 932 million nga for family planning and healthcare. Pero yung 800 million naman noon, nilagay nila sa pambili ng condom at contraceptive na ipamimigay. Pero pag tinignan mo doon sa budget ng Department of Health, naglagay lang sila ng 1 billion pesos para pambili ng gamot ng lahat ng klaseng sakit. Mula baby, mula sanggol, hanggang matanda. So in other words, kung ikaw ay baby at meron kang primary complex o ikaw ay matanda, may diabetes, arthritis ka, may high blood ka, kasama lahat ng gamot na ipiprescribe o ibibigay sa isang mahirap, dun sa 1 billion pesos lang. Kita mo, 800 million pambili ng condom at contraceptive, tapos 1 billion pambili ng lahat ng klaseng sakit. Professor Alisa, ilan ba lang ang gumagamit ng condom at contraceptive? Yung mga 12 and below na bata, hindi naman gumagamit ng condom at contraceptive, pero yung 12 and below, nagkakasakit yan ng lahat ng klaseng sakit. Yung mga nag-menopause na o yung matatanda na, hindi na sila gumagamit din ng pills. So, paano naman yung mga taong yun na kailangan ng gamot? Siyempre, yung gamot na pambili ng high blood, diabetes, arthritis, yung sakit ng matanda, o ikukunin mo lang din sa 1 billion pesos. Kaya nga sabi ko, ganito nakikita na nga natin ang sitwasyon na hindi na nga nilagay ng Pinoy administration yung pera, binabawasan nila yung budget for education, yung tertiary education scholarship na from 1.3 billion, ginawang 900 million. So, ibig sabihin nun, 400 million pesos, sa 400 million pesos na binawasan nila, ilang mahirap pag hindi makakapag-aral ng kolehiyo. Tapos yung TESDA scholarship from 5 billion, ginawang 700 million. So, ilang mahirap na naman ang hindi matututo ng skill. Kung 4.3 billion ang tinapyas mo sa TESDA Skills Training Program, ito nga sana yung mga programang talagang makakatulong sana maiahon ang mga kababayan natin sa kahirapan. Pero ito yung binawasan ng budget. Tapos yung assistance natin sa mga magsasaka through the Department of Agriculture, binawasan nga ng kalahati yung budget nila eh. Halos wala ngang budget for pambili ng farm implement at equipment eh. So, paano mo tutulungan yung mga magsasaka makaahon? Tapos, pag tinignan mo yung budget for electrification, alam mo, ito sana ang makakatulong sa buong bansa para maging magkailaw na yung buong Pilipinas, para maging attractive naman sa investor dahil may kuryente. Wala nang nilagay kahit piso sa budget ng 2011 for city electrification. So, paano aasenso ang isang bayan o isang barangay kung wala silang kuryente? So, para sa akin, Professor Alisa, dapat
yung mga programang makakatulong sa mga mahihirap, makaahon sa kahirapan, yun dapat ang binubuhusan natin ng malaking pondo. Hindi sa CCT. Kasi iba naman yung CCT, sa tingin ko, hindi naman talaga nakakatulong sa mahirap. Yan, hindi naman long-term solution yung CCT makaahon sa hirap ang tao. Ang gusto ng tao, magkaroon sila ng kaalaman, whether sa kolehiyo o sa skills training, para maging marketable sila for employment. Kasi once magkaroon ng once may alam na sila at mag-apply sila sa trabaho, matatanggap sila dun sa trabaho dahil may skills silang nalalaman, dahil nakatapos sila ng kolehiyo. At once may trabaho na sila, kaya na lang buhayin yung pamilya nila. Yes, correct. At hindi na nila kailangan umasa pa sa gobyerno para sa dole-out at hindi na sila magiging pampabigat. Pero yun ang nakita ko na hindi tinutugunan ng gobyerno. Hindi lang nitong Pinoy administration, pati mga nakarang administration, pag titignan mo yung budget. Ganun po. Pero mas worse lang po ngayon dahil talagang binawasan nila ng gusto yung budget for these things, no? Yung poverty alleviation measure. Ba't ko sinasabi ito? Kasi po, pag nakikipag-dialogo po o nakikipag-debate ang pro-RH sa aming mga anti-RH, lagi nilang ginagamit yung mukha ng kahirapan para maging justification para ipasa yung RH bill. Kasi sinasabi nila, ang mahirap daw, pag maraming anak, hindi kaya buhayin yung pamilya, lalong lang silang maghihirap. Pero para sa akin, Professor Alisa, kung 5 o 6 na yung anak ng isang mahirap na pamilya, so tingin mo ba, pag binigyan mo ng kondom lang yan, makakaahon sa kahirapan yan? Anong mas importante? Hindi ba mas importante? At least, bigyan mo ng pagkakataon either yung nanay o yung tatay o yung anak, kung sakaling may edad na matuto. Aralin ng gobyerno yung batang yon o yung nanay o yung tatay, turuan ng skill para magkaroon sila ng pagkakataon, magkaroon ng trabaho. Yan ang makakaahon sa kahirap. Hindi yung kondom at contraceptive. Opo, tama po. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag, Congresswoman Mitos. May kadagdagan pa po akong katanungan tungkol din sa nabanggit niyong Magna Carta for Women. Isang concern po to dun sa pro-life group ko na Filipinos for Life. Ang mga pangangailangan di umano ng mga kababaihan ay natugunan na, katulad ng sinabi niyo dito sa Magna Carta for Women, kung kaya't redundant na ang RH Bill. Ibig sabihin po ay pinapayagan ba ng Magna Carta for Women ang contraception, lalo na ang artificial means of contraception, ang paggamit at pagtangkilik nitong mga artificial na kontraseptibo, mga pildoras at iba pa na kasangkapan ng di pagbubuntis? Kung tama po ang pananaw ko, ang pagkakaintindi ko dito, paano po ito nakalusot o naipasa sa Kamara de Representantes at pati na rin sa Senado? Pwede niyo ba pong ikwento yon? Ang nangyari po kasi doon sa Magna Carta for Women, ang nakalagay po doon, they will have the access to all kinds of information for family planning methods. So whether it's natural or artificial, the state has to provide them with that information. Pangalawa, nakalagay din, the family has the right to access family planning methods as long as they are ethically and medically safe. Yun po ang pinagkakaiba ng Magna Carta for Women at saka yung RH Bill. Kasi sa RH Bill, pinapayagan nila lang, ang nakalagay doon, na dapat gamitin mo, you can use all kinds of contraceptives. Pero doon sa Magna Carta, specified po, as long as they are ethically and medically safe. So, may qualifier pa rin po yung sa Magna Carta for Women. So, in other words, hindi lahat po ng klase ng pildoras, ay pwede mong ibigay dun sa mag-asawa. Meron pa rin pong dapat further, as long as pumasok siya dun sa ethical and medically safe, pwede siya. Pero kung hindi siya pwedeng ibigay ng Estado sa mga mag-asawa o yung mga couples nga. Kaya sabi ko hindi na nga kailangan itong RH Bill kasi dun sa Magna Carta for Women, hindi naman sila pinagbabawalan na kumuha o humingi sa Estado. At ngayon nga po, pinatutupad na nga yan ng Pinoy administration. Pumunta ka nga sa mga health center nationwide makakakuha ka ng pills o makakakuha ka ng oral contraceptives. Ang tanong ko lang dito, Professor Alisa, pagdating sa implementation, doon ako natatakot. Kung hindi pinapaliwanag ng tama ng mga nasa rural health
service, Yes, yung mga yes. BHW, Opo. yung mga iba't ibang, yung hindi kompleto yung impormasyon nila na ipinaliwanag sa tao. Opo. Ito, manang kung ginamit mo ito, ito ang side effect ito. Manang pag ito ginamit mo, pwede ka magkaroon ng bleeding, cancer. pwede ka magkaroon ng hilo, pwede ka magkaroon ng itong gamot na to, may abortifacient na Yes. component to. Opo. Yun ang problema ko. Kaya nga pinapaliwanag. tinututulan ko nung budget hearing, Opo. yung budget for procurement of condom and contraceptive. Kasi gusto ko munang masigurado na tama po yung pagkalatag ng policy ng Commission on Women pababa sa DOH. Kasi ang Commission on Women under the Office of the President, sila dapat ang naninigurado na lahat ng provisions ng Magna Carta for Women ay ini-implement ng gobyerno. Pero ang tanong dito, dapat nating alamin kung tama ba ang implementation na ginagawa nila. Kung tama ba yung ipinapaliwanag nila sa tao. Ang nakita kong kakulangan siguro ng pamahalaan ay imbis na po, kasi laging sinasabi ng mga pro-RH, 11 mothers die daily because of pregnancy complications. Ang ibig sabihin po niyan, hindi natugunan ng Estado yung pangangalaga dun sa nanay na buntis habang siya'y nagbubuntis pa. Yes. Ibig sabihin, baka kulang sa gamit sa RHUs. Kung sakaling mahirap po siya, kulang ang gamit sa RHU. Baka pag pumunta siya sa RHU, sasabihin lang ng tao doon o ng midwife doon, nako manang, malnourished ka. Pero hindi naman sasabihin doon sa nanay, o nay, ito po yung Ito po mga yung vitamins. multivitamins na pwede mong Ferrous inumin sulfate, para halimbawa. siguraduhin hindi ka kulang sa iron, Opo. hindi ka kulang sa calcium, para siguraduhin maging safe ang pagbubuntis mo. Hindi siya binibigyan ng mga tamang yung Tunay na gamot. test yan, di ba? Yes. Pag buntis ka, That's bibigyan ka true. ng mga iba-ibang Tests. examination That's right. para ma-ensure na healthy pati baby mo. Opo. Siguro yun, hindi pinoprovide ng Estado yun sa isang buntis na babae. Kaya may mga namamatay. O kundi, kung manganganak naman siya, wala namang gamit yung RHU. Walang gamit yung kulang yung komadrona, kulang yung doktor. Under the Magna Carta for Women, the state should be providing all these things, Yes. doctors, midwives, Yes. at the RHU level. Kaya nga may tie-up yan with the DILG. Kasi kaya nga itong Magna Carta for Women, marami pong agencies ng government ang dapat tumutugon sa provisions nito. Ang Commission on Women ang may oversight function. Ang dapat pong nagpapa-implement nito ay ang DILG through the LGUs, ang DOH, yung DSWD, Commission on Human Rights, yung CHED, yung TESDA, yung DepEd, at para just make sure na yung program at provisions doon sa mismong batas ay matupad. Opo. Pero nga, up to now, dapat gumawa nga ng report quarterly ang Commission on Women sa Office of the President kung ano na ba ang naging findings nila as far as the implementation of the project is concerned. Kaya nga sabi ko dun sa mga pro-RH, imbis na gumagawa na naman kayo ng ibang batas, dahil siyempre itong Magna Carta for Women, hindi ka naman pwedeng gumawa ng isang batas na walang funding yun. Dapat tingnan na lang natin kung talagang ini-implement nila ng tama yung nasa provisions ng Magna Carta bago tayo gumawa na naman ng bagong batas. Kasi we might be allocating another set of funds tapos nung duplication lang ang mangyayari doon sa functions na ginagawa na ng mga agencies under the Magna Carta for Women na batas. Sabi nga nung iba, Congresswoman, yung Magna Carta for Women, para sa mga kababaihan lang yan sabi ko nga, sa Section 20 nga ng Magna Carta for Women, nakalagay nga doon pag ikaw, pag sila mo kalusugan kasi ng babae, lalo na sa reproductive health, ang pinag-uusapan naman nila, karamihan babae. Ay, yung babae namamatay, yung babae nagbubuntis, yung babae may karapatan sa magkaroon ng mas maraming benefits under the law kasi siya naman daw may nagdadala ng sanggol. Sabi ko kaya na-provided doon. Ngayon, may part naman doon sa Magna Carta na yung spouse, yung lalaki, ay mayroon ding na kinukonsulta din yung asawa, meaning yung lalaki, kung anong klaseng family planning method gagamitin nila at kung paano nila i-space yung kanilang family. At nakalagay, at pag sinabi naman ng mga pro-RH na, kailangan nating pangalagaan yung kalusugan ng babae pag sila'y nagtatrabaho sa mga
place of employment nila. Right. Yung provision na yun, sagot na rin sa Magna Carta for That's Women true, yun. that's true. Merong provision sa Magna Carta na sinasabi na dapat lahat ng workplace, basta lahat ng klaseng yung workplace should ensure na kapag meron silang empleyadong buntis, dapat maging safe dun sa empleyadong buntis yung kanilang workplace. So in other words, sinasagot na rin ng Magna Carta yung particular provision na yun. Kaya nga pag inawas mo at kunyari sinide by side mo yung provisions ng Magna Carta at saka ng RH Bill, ang matitira na lang na hindi pareha sa provisions nila, yung pagdating sa procurement and funding ng condom and contraceptive. Kasi dun sa Magna Carta for Women, wala pong nakalagay na maglalaan ng pamahalaan ng 3 billion pesos or X amount of money for the procurement of condoms and contraceptives. Pero dun sa RH kasi, ini-specify nila yon na kailangan itong X amount pambili ng condom at contraceptive. Sabi nga namin uunahin ko pa ba? Alam mo kami mga congressman, practical. We cannot look at, every time we look at na may pinapasa kami, we always have to correlate yung mga laws na pinapasa namin dun sa existing na nangyayari sa ating bansa. Baka mamaya mangyari dito, magle-legislate na naman kami ng isa pang batas na hindi naman kayang fundingan. Marami na po tayong batas na existing ngayon na kaya hindi po nagiging successful yung law kasi kulang po sa funding. Dahil dalawang bagay yan, Alisa, kung bakit kulang sa funding. Number one, either hindi siya priority ng Pangulo o ng executive branch, kaya hindi siya nilalagyan ng pera. Or pangalawa, dahil kulang talaga yung nalilikom na pera ng national government through taxes and duties na binabayad nating mga Filipino citizens, kaya hindi nila kaya fundingan lahat ng mga gustong fundingan ng mga iba't ibang klaseng batas. Opo. Kaya nga sabi ko nga dito, ang mga taxpayers natin also have a say as far as whether we should pass the RH bill or not. Kasi alam mo, marami na rin ako nakausap na nagbabayad ng buwis. Lalo na yung middle income bracket. Kasama po natin. tayo doon. Yung iba sa kanila, ayaw nilang pumayag na yung taxes na binabayad nila sa pamahalaan ay gagamitin pambili ng condom at contraceptive. Sabi nila, bakit daw nila kailangan sustentuhan yung giliw ng iba nilang kababayan. Mas gusto daw nilang gastusin yung taxpayers money na binabayad nila sa panggawa na mas maraming eskwelahan, magbigay ng mga scholarship sa mga mahirap para umahon sila sa kahirapan, para maging permanent solution. Alam mo kasi long-term solution ang pagbibigay ng edukasyon sa mga mahihirap para maahon sila sa kahirapan kasi yung pagbibigay ng condom at contraceptive. Yes. Okay, sang-ayon po ako dyan sa sinabi nyo. Maraming salamat sa mga paglilinaw, Congresswoman Mitos. Meron pa po kayong mga panghuling pangungusap na maaring iparating nyo sa ating mga tagapakinig. Isang malinaw na po na paliwanag yung naibigay nyo, ngunit in 2 minutes po kasi magkakaroon na tayo ng station break. Mga huling pangungusap po tungkol sa, nais ninyong banggitin, tungkol sa RH bill na ito. Ang gusto ko lang sabihin kasi lagi sinasabi ng pro-RH, bakit puro religious daw ang ginagamit naming reasons kung ba't ayaw namin ng RH bill. Sa mga pinaliwanag ko po sa inyo, hindi naman religious ang reason kung bakit ayaw ko sa RH bill. Pangalawa, marami pong kasing lumalabas na studies ngayon na pinapakita talaga na kapag gumamit ang babae ng contraceptive o yung mga oral contraceptives, talagang nakakapinsala ito sa katawan ng isang babae. Alam mo nung last deliberation namin last Wednesday. Maganda pong nilatag ni Congressman Nograles. Pinakita siyang dalawang klaseng oral contraceptive doon sa kanyang yung siya po yung nag-interpolate. Doon mismo sa literature ng oral contraceptive na binili niya sa Mercury na wala kahirap-hirap na wala siyang dalang prescription, binentahan siya ng Mercury. Nakalagay doon sa literature ng oral contraceptive na yung mga oral contraceptives yun ay may abortifacient na features. So in other words, papayag ba kami na itong mga oral contraceptives na to bibilin ng national government at ipamamahagi sa taong bayan na alam naman namin na may abortifacient qualities yung mismong oral contraceptive na yun at binebenta sa Mercury na walang prescription. So para sa akin, yung sinasabi ng mga pro-RH na hindi, ipasa muna natin yung batas, saka na natin tingnan kung ano yung mga oral contraceptives sa bibili ng gobyerno. Hindi pwedeng gano'n. Bago tayo magpasa ng batas, siguraduhin muna natin ano ba yung mga bibilhin ng pamahalaan. Kasi pera ng taong bayan yan. So they have a right to know kung saan nila, ano ang bibilhin at ipamamahagi ng pamahalaan. Kaya alam mo,
maganda tong usapin na, na talaga nadideliberate ng husto sa Kongreso para talaga maliwanagan ng taong bayan kung ano ba tong pro-RH na to at bakit may kumukontra, may sumasang-ayon. Para makita ng taong bayan kung ano ba sa tingin nila ang tama at sino ba ang tama at dapat bang gastusan ng pamahalaan ng pambili ng condom and contraceptive yung pera at pondo ng bayan kesa ipamahagi na lang sa mga programa na talaga makakatulong para maahon ng ating mga kababayan sa kahirapan. Okay, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Representative Mitos Magsaysay of a district in Zambales. Okay? Bagamat gusto ko pa po kayong ma-interview dito sa program natin, kailangan na po natin mag-station break very soon. Thank you very much. Hindi po nagtatapos sa pangungusap nyo ang usapin tungkol sa RH Bill at magkakaroon pa po tayo ng ibang pagkakataon sa mga susunod pong araw at mabuhay po kayo at kudos and congrats sa pagtanggol sa buhay sa kasagraduhan ng buhay sa pamamagitan ng inyong pagiging mambabatas. Thank you very much. Salamat, Professor. Thank you very Salamat much. Po. Thank you very much. Okay. Bago tayo mag-station break, sasabihin ko lang po na ang Buhay, Pamilya at Bayan, kasama ang Filipinos for Life, nagtatanggol ng kasagraduhan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang himlayan, nagtataguyod ng kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino na siyang saligan ng mapayapa at matatag na lipunan. Okay, station break na po muna tayo. Huwag po kayong mawawala. Magbabalik muli ang Buhay, Pamilya at Bayan. Magbabalik ang inyong programang Buhay, Pamilya at Bayan. Kim Atienza para sa Casino Ethyl Alcohol. Para sa ating kalusugan, let's fight dirt, let's fight sakit. Germ Fighters Fight! Be a germ fighter with Casino Ethyl Alcohol. Natural ang galing, made from sugarcane. Di nakakadry ng sin. Casino Ethyl Alcohol. Ang certified germ killer. 99.9% of germs, patay. Para sakit at diseases, goodbye. Mag-Casino Ethyl Alcohol na rin kayo. Todas ang germs. Todo protektado kayo. Germ Fighters Fight! Buhay, Pamilya at Bayan. Okay, narito na naman po tayo muli sa ating palatuntunang Buhay, Pamilya at Bayan. Ngayon lamang po ay nakausap natin ang napakahusay at very pro-life na Congresswoman Mitos Magsaysay. Katulad po ng nabanggit ko nung nakaraang ika-1 ng Mayo kung kailan tayo na nakapag-phone patch with my friend and colleague, Congressman Roy Logoles. Sinasabi ko po lagi na friend and colleague Congressman Roy Logoles sapagkat siya po ay katulad ko, nagtapos po ng business sa UP MBA. Kung saan po ako nagtuturo ngayon, College of Business, at napag-alaman po natin na si Congresswoman Mitos Magsaysay, Mitos Habana Magsaysay ay galing din po pala, nagtapos rin po sa College of Business Administration ng UP Diliman. Kaya't mabuhay po ang mga pro-lifers dyan sa UP Diliman. Okay, so balikan po natin yung nabanggit natin sa umpisa. Maraming salamat po muli Congresswoman Mitos Magsaysay. Katulad ng sabi ko, hindi po magtatapos ang usapin tungkol dito sa RH Bill at mga kaugnay na panukalang batas. Kanina, nung nagsimula tayo, nabanggit ko na nagkaroon po ako ng pagkakataon na maisaad o ipahayag ang position paper ng aking grupong Filipinos for Life ukol sa 3 panukalang batas sa Senado na magtatanggol ng buhay ng sanggol sa sinapupunan. Kung mamarapatin po ng ating mga tagapakinig, nais ko po sanang basahin ang position paper natin para ito'y maging konteksto ng nalalabing mga minuto dito po sa ating programang Buhay, Pamilya at Bayan. Malugod, ito po yung position paper na nabasa ko sa harapan ni na Senador Enrile, Senador Ralph Recto, Senador Tito Soto po na nagsusulong ng Senate bills ukol sa pagprotekta ng life of the unborn. So ito po yung sinabi ko. Malugod naming tinatangkilik ang 3 mga nabanggit na panukalang batas sa Senado bilang 2497. Yun po ang may akda po nun ay sina Senador Enrile, Senador Tito Soto at saka Senador Ejercito Estrada. Pati na rin po yung Senate Bill 2584. May akda niyan ay si Senador Ralph Recto. At pati na rin po yung 2635. Ang may akda po niyan ay si Senator Bong Revilla Jr. Pagpapatuloy ko po, sapagkat ang buhay ng tao na nagsisimula sa sinapupunan ng ina mula sa sandali ng paglilihi o fertilisasyon ay kinikilalang sagrado at pinangangalagaan ng lahat, kasama pati ng Estado sa pamamagitan na rin ng ating saligang batas,
At sapagkat ang buhay, lalo na ng sanggol sa sinapupunan, ay kailangang protektahan sa bawat sandali laban sa anumang kilos o puwersang kumikitil o tumutuligsa dito, kami sa Filipinos for Life ay taos-pusong tumatangkilik sa tatlong nabanggit na panukalang batas sa Senado sapagkat ang mga ito, bukod sa katiyakan ng pagkilala sa buhay ng sanggol sa sinapupunan, ay una, mapangangalagaan at patatatagin ang buhay pampamilya na siyang saligang institusyon ng lipunan. Ikalawa, mapangangalagaan ang buhay ng ina kasama ang buhay ng sanggol sa sinapupunan. Dalawang buhay na kailangang magkasabay ipagtanggol tulad na rin ng nakasaad sa saligang batas. Pangatlo po, magtatanggol sa buhay ng tao laban sa dumadami at dumadagsang kagamitan at impluwensya na sa kasalukuyay kumikitil o naghahadlang dito, katulad ng paglaganap ng mga artipisyal na kontraseptibo at pildoras at iba pang kaugnay na kasangkapan na may katiyakang nakapipinsala sa kalusugan ng mga kababaihang gumagamit nito at nakapagpapalaglag sa sanggol. Gumagana bilang abortifacient o pagkitil sa buhay ng nabuong sanggol sa pamamagitan ng pagpigil sa implantation o di kaya'y pagpigil ng pagdaloy nito patungong uterus. Ang aksyon naman ng mga kondom at kontraseptibong nagpapalapot halimbawa ng cervical mucus ay kontrareproduksyon o pagiging hindi bukas sa buhay. Ang pagtatalik ng mag-asawa ay banal para sa mag-asawa lamang at dapat bukas sa buhay. Ang paglabag dito ay laban sa kalikasan ng tao. Pang-apat po, sumusugpo sa dumarami at lumalakas na kilusang makaaborsyon. Nakalulungkot na ang ilan dito ay pinamumunuan ng ilang kababaihan sa Pilipinas. Nakalulungkot, may kasamahan ako sa UP na nagsusulong sa mga ito. Nasa halip na ipagtanggol ang buhay ng sanggol sa sinapupunan ay bagkus ay kinikitil ito sa paglayon ng access to safe and legal abortion. At ikalima at panghuli, isinusulong at pinagtitibay ang mga kabutihang asal na bahagi ng kasaysayan at diwang Pilipino, tulad ng pagmamahal sa kapwa, lalong-lalo na sa sanggol sa sinapupunan, na hindi makapagtanggol sa sarili, pag-iwas sa karahasan, pagtitimpi at pagiging mapagsakripisyo, katapatan sa pamilya at sa bayan, kalinisan sa buhay at kaayusan, at iba pang mga katularing kabutihang asal. So yun po ang naipahayag ko sa Senado noong nakaraang Lunes, ika-30 ng Mayo, sa Senate hearing para pakinggan ang Senate Bills 2497, 2584 at 2635. Bago ko po makalimutan, humihingi po ako ng dasal sa ating mga tagapakinig para sa ating mga pro-life senators kasama ng ating mga pro-life congressmen na nagtatanggol sa kasagraduhan ng buhay sa pamamagitan ng kanilang interpellation sa kasalukuyan sa usaping RH bill. Okay? So, nais ko po sana tanungin ang isa sa ating mga panauhin, si Mrs. Clarino Mayen, bilang ina, bilang responsableng magulang ng malaking pamilya. Batid ko po ay 12 daw po ang inyong supling, ang inyong anak. Tama yun. Isa sa mga kinaugalian nyo ay ang mahalagang katangian na pagiging bukas sa buhay. Are we toning down the volume now? Maaari niyo ba pong ikwento sa ating mga tagapakinig kung ano ang kabutihan ng pagiging bukas sa buhay? Tama ba po ang binigkas ko sa Senado nung nakaraang ika-30 ng Mayo na katulad ng nabanggit ko na mahalaga itong pagiging bukas sa buhay? Mayen? Yeah. Professor Aliza, tama po yun, no? Sa akin, bilang isang ina, at nung ako'y ikinasal, buong loob kong tinatanggap ang aking bokasyon bilang isang ina. At seryoso na tinanggap ang pagiging yung nilalaman doon sa commitment, doon sa kasal na yon, na bukas din ako sa mga supling na ibibigay sa akin ng aking may kapal, no? Yes. So, naranasan ko na mahirap, hindi madali, no? Ngunit, nandun po, no, sa pagiging mag-asawa, ang sakripisyo na ibuo yung pamilya, na kasama ko siya, na kaming dalawa magtadukuyod sa pamilya, no? At naranasan ko rin na makita bawat isa sa kanila lumaki ng maayos,
dahil po yung suporta rin ng aking kasama, ng kaasawa ko, no? So all of us, no, talagang pareho kaming nagsisikap na bawat isang anak ay isang grasya, no? Regalo ng Diyos. Kasi meron akong mga kaibigan na nagpapagamot, lahat-lahat na, no? Ngunit ni isa, wala, ang mahal-mahal ang ginastos nila, hindi sila nabibigyan ng ng anak, no? Ngunit yun nga, maliwanag yun na ang bawat isang anak ay isang miracle, no, na binigay sa iyo ng Panginoon na kailangan mo itaguyod. So masasabi ko lang na dapat po lahat po sa mga nakikinig, lalo na mga ina, no, sana ibuksan niyo lang po ang kalooban ng Diyos sa inyo na tanggapin ang bawat isang anak na ibibigay sa inyo. Okay, maraming salamat, Mayen. Isang dosenang supling, napaka-exciting at saka napakasaya din po siguro na, no? Maaari niyo ba po kayang ikwento ang mga kasiyahang nadarama at nararanasan ng malaking pamilya? Sa pagtugon po dito sa katanungan na ito, ikwento niyo rin po ang mga suliranin ng malaking pamilya at kung paano niyo nalulutasan itong mga ito. Ay, maraming kasiyahan, no? Marami rin kahirapan, marami rin Nakangiti si Kalay kasi isa sa mga. Pang ilang ka, Kalay? Gusto ko siya nga magkwento. Sige, magkwento ka mamaya, Kalay. Sige, support na lang ako. So, ibigay ko kay Mr. Clarino yung microphone. Sige, Randy, magsalita tayo. Naku, magastos. So, mahirap. Pero every time, pag parati niyo sila nakikita na nakangiti at nagsusumikap, pagandahin ang kanilang ginagawa, gusto nilang i-please ang parents nila, kami natutuwa. Okay. Kami natutuwa. In fact, doon sa unang batch ng mga anak namin, salamat naman sa Diyos, nakapag-aral sila sa magandang kolehiyo dahil sa kanila. Dahil sa kanilang sikap, naglaro sila, kumuha sila ng scholarship para makapag-aral. At the same time, habang nag-aaral, tinuturuan nila yung mga maliliit paano sumikap din at naging role model. Naging modelo sila. Yung mga malalaki naging modelo para sa mga maliliit. Ngayon, itong mga maliliit, lalong gumagaling. I mean, nandun ang miracle na tinatawag. Lalong gumaling. Kumbaga sa yung performance ng mga malalaki na surpass nitong mga maliliit. Grade school pa lang sila, high school, nakakuha na sila ng scholarship. Yun ang tulong na naibigay sa amin ng may kapal. Walang question doon. Siguro po yan ang bahagi ng values education na tinutukoy ni Congresswoman Mitos Magsaysay kanina. Na manggagaling talaga ho sa pamilya. Hindi mo maididikta ng sino man. Oo. So, nasa magulang talaga. Ang talagang role lang ng magulang is hanapin yung talento. Nasaan ba yung talento ng mga bata? Doon ko gagamitin at doon ko sila tuturuan para mapaganda ang kanilang buhay. Edukasyon pa rin. Edukasyon pa rin, no? So, hindi mo babaliwalain yon, no? Na kasama yon ng responsibilidad ng mga magulang na ihumog sila ng tama. No? Kasi yun ang natin, pangunahin responsibilidad. Oo. Ang sinasabi namin, nakikita din nila na paano kami nagsakripisyo yun sa trabaho, no? So, dati nagtatrabaho ako sa isang sa isang financial institution, pero nakita ko habang dumadami sila, kailangan na ako sa bahay. So nakita ko na kailangan magtipid, no? Tinitipid namin yung mga pagkain na in a such a way na hindi naman sila nang talagang totally nagugutom, pero kung ilan putahe, dati marami, ngayon konti na lang, no? At saka pinagkakasya-kasya namin yon. Nag-resign si Mayen nung 6 ng anak namin. Nag-resign siya, no? Nung pagkaluwal sa mundo ni Kalay. Pang-6. Tapos kasi kailangan niya sa bahay. Kaya lang nung nag-resign siya, nadagdagan naman ng 6. So dumami. Dahil dun sa pagmamahal na binibigay niya at binibigay ko sa kanya. So, at nakikita namin mutual love ng mag-asawa. At nakikita namin yung mga bata, lumalaki na maganda. Normal. May mga
Pasaway. Yung mga pasaway. Pasaway oh. din. Yung mga gustong gumimik. Okay. Yeah. Ako po'y kasabi ng isang pro-life group, katulad na nabanggit ko kanina, na ang tawag sa kanya ay Filipinos for Life. Ang aming website po ay filipinosforlife.com. Sa isa ko pong artikulong isinulat doon ay ang sumusunod. Hanapin niyo po sa filipinosforlife.com yung artikulong isinulat ko po. Ang pamagat po ay pangangailangan ng mga kababaihan, sapagkat yun po ang paksa natin. Doon po, ang sabi ko po, ang isinusulong namin sa grupong ito at sa maraming pro-life groups ay ang mga kabutihang asal tulad ng pagiging tapat na mag-asawa, chastity and abstinence education, pagtitimpi, pagsasakripisyo na nabanggit nyo na nga, ano? Sapagkat ito ang pangmatagalang solusyon sa tinatawag na, lagi kasing binabanggit nila, unwanted pregnancies or unintended pregnancies. Pag-uusapan din natin maya-maya yun, no? Laging bukang bibig ng mga pro-RH bill people. Tama ba po itong mga pangungusap kong ito? Pwede ba po nating pag-usapan ng abstinence education? Paano nyo ba po itinuturo ito sa inyong mga anak? Sa Mayen, Randy, whoever. Well, first of all, no, alam nila yung abstinence in the sense na we don't talk about the actual sexual yung act na, but to remain pure, no, in the sense na you are a gift to your husband later on, no, and alam nila yung modesty is one way, no, of teaching them that to be pure. Well, alam nila yung word na ang tawag doon, Kalay, not allowed. Not allowed. So pag nakabihi sila na not allowed. Importante rin pala na makapagsalita ang mga magulang ng no and yes and no. So not allowed. Maliit pa lang sila. Maliit pa lang so, sila. may rules Not na. allowed. At saka yung mga lalaki, so yun, alam mo na mga lalaki pag mainit, nagtatanggal ka agad ng t-shirt yan. Sabay, ops. So not konektado allowed. yung modesty Yes, sa holy purity. Yes. May gusto yatang i-share si Kalay. Actually, kung paano naturo ng mga magulang namin yung concept of abstinence, purity, chastity. Actually, before explaining it to us, bago sabihin sa amin, nakita na namin kung ano yun sa halimbawa nila. Growing up na yung yung kahalagahan ng pagiging tapat, pagiging mapagsakripisyo, nakita namin yon. Kaya at nakita namin na yun din yung naging rason kung bakit yung pamilya namin ay kahit mahirap, masaya at matatag. Responsable. At nakita namin na nagaya na namin bago pa nila talaga sabihin. Nung napunta na kami sa age of reason, naiintindihan na namin to, lalo na nung kailangan na naming malaman to, nung kami nagdadalaga na, lahat kami, nagkaroon na kami ng mga kaibigan na mga lalaki o boys, ganyan. Alam na namin dahil nakita namin mismo sa mga magulang. Halimbawa na inyong magulang. Kaya naman pala ngayon ako naiintindihan kung bakit yung isang kasama namin sa Filipinos for Life ay nagmungkahi. Siguro imbis na sex education for the children ang kailangan, baka kailangan eduka ang mga magulang. So katulad ninyo, siguro kailangan pag-usapan yung pagiging tapat, lalo na dito sa usaping diborsyo. Ito yung susunod ko pong katanungan. Ngayon pag-usapan natin ang katapatan kasi nababanggit natin yan madalas, lalo na dun sa position paper na nabasa ko sa Senado. Pagiging tapat ng asawa sa asawa, ano po ang bunga nito sa kanilang relasyon at sa mga anak at buong pamilya? Mahalaga po itong usapin na to dahil sa rumaragas ang usapin ukol sa diborsyo. Maaari ba po nating pag-usapan yon, at least Mayen and Randy? Yung pag-aalaga ng relasyon yung mag-asawa ay dapat lang sa mag-asawa na pagsumikapin na alagaan, Yes. na like I am always open to life, when we were young. Tapos Standard. yeah, that was my standard. At saka nakita ko naman na bawat bata lalong lumalalim yung pagmamahal namin sa isa't isa, at ayaw ko lang sa kanya. Mukhang after the 12 children talaga. Take tayo, mamaya. Ayun, ang ganda nun. So, yun, na at ang bunga nito ay talagang makikita mo sa mga bata. Yung kasiyahan sa mga mata nila, sa kilos nila, na sila ay
isang magandang pundasyon na galing sila sa isang magandang pundasyon na hindi kulang. Hindi ko naman inaano sa na it's really a family na magandang pundasyon ay andon ang nanay at ang tatay. Ang haligi at ang ilaw ng tahanan ay nandoon. At pag yan ang may linaw ay magiging haligi ng buong lipunan. Totoo yun. Totoo yun. Sa totoo nga, pag ganun ang relasyon ng mag-asawa, ang nangyayari, ang nagiging problema lang ng mga bata, paano sila mag-aaral? Paano ko ipapasa? So, yung relationship na sinasabi sa pamilya, parang secured na sila kasi nandun na yung sense of security. So, ang gagawin na lang nila, paano ko mag-aaral, paano ko maglalaro, yung mga ganun lang. Hindi katulad ng, may isang pag-aaral ako nakita na yung mga anak naghiwalay na magulang ay low ang performance sa math, sa iba't iba pang subject. Okay? So siguro pag talagang tapat ang magulang sa isa't isa, hindi nagkakaroon ng ganong problema. So ang kailangan ng pagtuunan ng pansin ay yung pag-aaral nila katulad ng nasabi nyo. Pero itong mga bata naman, ito pa professor, itong mga bata naman, hindi naman may mga kaibigan silang hiwalay ang mga magulang. Pero so pwede pang tinutulungan nila. Nagpupunta sa bahay, parang gusto kong magpunta sa inyo, gusto kong ma-experience kung gaano how it is to be in a family. No? Tapos ma-experience nila na nandun yung mga magulang. Okay. So natutuwa naman kami. Okay. Thank you very much for salamat sa mga tugon na yon, no. Nabanggit ko rin dun sa artikulong na isulat ko doon sa filipinosforlife.com tungkol sa pangangailangan ng mga kababaihan ang ganito, no. Pagmasdan natin ang mga katangian ng mga sa kasawiang palad ay may naging ganitong sitwasyon, unintended pregnancies or unwanted pregnancies. Ayon na rin sa isang artikulo sa Philippine Population Review, mga katangian daw nila ay gumagamit ng kontraseptibo, wala sa nararapat na kalagayan ng nakikipagtalik, may lehitimong asawa at tapat sa asawa at sa asawa lamang kikilos ng ganito. Sa mga kababaihang sa kasawiang palad ay nasa ganitong sitwasyon na unwanted pregnancies, imumungkahi namin sa kanila ang pregnancy support centers o maternity homes na magpapayo na iluwal sa mundo ang sanggol at arugaan ito at pati na rin ang ina o di kaya kung talaga hindi niya makaya, ipa-adopt ang mga ito. Pero hindi imumungkahing magpalaglag dahil ito'y karumal-dumal na krimen. Sa pananaliksik po namin ay marami po kaming nakita. Inilikom na po namin yun sa isang Google page. Makikita niyo rin po itong listahan na to sa filipinosforlife.com. Doon po sa artikulong ito. Napakadaming kaming nakita. Isang mahabang listahan ng mga pregnancy centers, women in crisis, counseling centers, maternity homes, dito lamang sa Pilipinas. Kaya website na iyon at makikita nyo po na maraming pwedeng imungkahi dito sa mga kababaihan na to kung saan sila bibigyan ng mahusay na counseling at saka iluwal sa mundo ang ipapanganak ng sanggol at saka bibigyan sila ng mahusay na counseling, spiritual and emotional and psychological, very sound counseling ay bibigay sa kanila. Okay? Isa ko pa pong katanungan, isa sa bukang bibig namin sa Filipinos for Life ay ang moral na kamalayan. Mga kabutihang asal na bahagi ng kasaysayan at diwang Pilipino, katulad ng nabanggit ko na, bukod sa nabanggit na abstinence, education at katapatan sa loob ng pamilya, kasama rin dito ang pagiging mapagsakripisyo, pagtitiyaga at pagsusumikap. Nabanggit na rin natin. Sa isang panayam sa isang himpilan ng telebisyon sa pinakamamahal nating idolong pambansang kamao at mambabatas na si Congressman Manny Pacquiao, nabanggit ni Congressman Pacman na siya'y nanggaling sa mahirap lamang na pamilya. Nung siya'y maliit pa daw, kinailangan niyang magsumikap at magtiyaga upang magkaroon halimbawa ng pagkain o baon. Ayaw niyang manghihingi lamang, gusto niyang trabahuhin ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Para bang gusto niyang ipahiwatig na kailangang maghanap buhay upang makapaghain ng pagkain sa mesa araw-araw.
Hindi ba't itong pagtityaga at pagsusumikap na ito ay kailangan ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng bawat pamilya, mahirap man o nakaaangat sa lipunan? Pwede, maaari ba po kayo magkomento ukol doon? Randy o Mayen? Go ahead. Yeah, tama yan, Professor. Kasi yung sinasabi ni Congressman Pacquiao, na-experience ko din yan. Salamat sa aking mga magulang. Dahil sila yung nagtrabaho habang nag-aaral. So ang sabi sa akin nung tandang-tanda ko, kung may opportunity kang magtrabaho habang nag-aaral, gawin mo. So ganun ang ginawa ko. Nandiyan ako, nagtitinda ng dyaryo, ice drop para matuto mag-bicycle. And then sa tennis court, kaya natuto ako mag-tennis. Nagpupulot boy. Naglilinis ka muna ng court, ng tennis court para makapulot ka. And then para kumita, sa gabi, uutusan ako ng nanay ko, Noy, bumili ka ng ulam para bukas. So dadaan ako ng palengke para bumili ng ulam. Pero bibili rin ako ng Magnolia ice cream para sa akin. Wow, that's very impressive. Thank you. Ngayon, nung lumalaki, nung mag-asawa na kami, nakita ko rin na dapat ituro ko sa mga bata. At ipagpatuloy. Yes, oo. Nag-usap kami ng aking asawa at saan ba pwede. Nakita na lang namin, gamitin na lang natin yung talento nila ng mga bata. So, tinuruan namin sila na magsumikap, yes. Kung ano man ang ginagawa nila, magtyaga sila sa music, arts, and sports. Tinuruan namin sila. At yun pala ang naging bihikulo para makapag-aral sila sa magandang eskwelahan. Hanggang kolehiyo. Kasi sila po yung hinahabol din ng mga eskwelahan, no? So, doon namin nakita, halos wala ring gastos yun, no? Basta may malaking field at saka bola, doon sila. Nagpo-football sila. So, yung meron 3 kaming anak na nasa young ASCALs, no, training for under 19 and under 23. So yun, no, so exciting siguro. Kailangan po siguro dumalaw sa tahanan niyo para makipagsaya sa mga supling ninyo. In fact, meron kami 2 trophy doon na nasa sala kasi yun ang napanalunan ng pamilya. Sino po itong 3 na to? Si OJ Clarino, si Gino, at saka si Ian. Hahanapin ko sila sa Facebook mula ngayon kasi parang ilan lang kayong Clarino na nasa Facebook ko. Bago tayo, kasi malapit na rin tayo magtapos, pagpapatuloy ko po yung pagtatanong. Salamat po sa inyong tugon just now. Balikan natin ang naging usapin sa Senado sa hearing na nabanggit ko noong nakaraang Lunes, ika-30 ng Mayo. May katanungan po kasi ang senadorang nag-sponsor ng hearing na iyon na nakakapaisip talaga, no? Sabi niya, bakit daw marami pa ring mga kababaihan na bagamat illegal ito ay nagpapalaglag ng sanggol sa sinapupunan o nagpapa-abort. Bagamat maraming pro-lifers ang sana nakatugon dito, ang tumugon dito ay ang butihing Senador Enrile na rin na nagsusulong ng isang panukalang batas na poprotektahan ng kasagraduhan ng buhay sa loob ng sinapupunan. Sabi niya, may malinaw na sinabi, no? Ang kailangan ay jobs creation. I really had to initiate an applause for him at that moment. Kailangan ay jobs creation. Sa makatwid, parang ibig niyong sabihin na ang solusyong ekonomiko, makaahon sa kahirapan, magkaroon ng hanap buhay na napag-usapan na natin, ay hindi maihihiwalay sa suliranin ng kalusugan ng mamamayan at sa isyu ng populasyon. Kasi itong panukalang batas na to, ang isiningit sa pamagat niya ay population management kuno. May isang pag-aaral pang ekonomiko po ako nakita ngayon lamang na family-focused economy. Ekonomiyang nakatuon sa pamilya sa pamamagitan ng pagtitipid o savings kasi napakahalagang bagay po niyan, ano? Pagsulong ng entrepreneurship o pagninegosyo na small scale at iba pa. Pwede niyo ba pong ikwento sa ating mga tagapakinig ang kahalagahan ng pagtitipid at edukasyon? Siyempre, lahat tayo isinusulong natin yan at pag-aaral ng magkahanap buhay sa loob ng pamilyang Pilipino. Bagamat nag-mention na kayo kanina ng sarili niyong halimbawa, pwede pa po nating pag-usapan. Siguro may mga 2 o 3 minuto pa tayo para pag-usapan to. Yeah, unang-una, Professor Aliza, yung sana huwag na sanang tanggap yung pagiging abortion na yung magkakaroon ng abortion. Unang-una, ang nanay ang gumagawa eh. So kung maaari lang,
huwag niyo nang gawin yun, no? Sumamo tayo sa lahat ng kababaihan Oo, na meron na kayong wag mention na mga gagawin ang pagpapalatag ng sanggol. Oo, kasi nga ito ay isang gift, no, from God. And at saka meron ka na mention ng mga Yes, crisis pregnancy centers na pwede niyong puntahan, no? Huwag niyo nang gawin yung karumal-dumal na krimen na yon, no? Na pagkitil sa buhay ng sanggol sa sinapupunan. At saka isa kang magulang, ikaw mismo ang magkikitil sa anak mo. Pangalawa, no, tanggap natin na ang buhay talaga naman ay ganon, no? Isang oportunidad na para makaahon sa kahirapan ay magsakripisyo, no? Bilang isang ina, hahanap ka ng paraan, no, dun sa binigay sa yung pera ng iyong may bahay. Talaga ibabudget mong maigi yun, no? Kung paano mong gagawin yun, marami dyan, no? Yung lifestyle mo, unang-una, no? Baguhin mo, no? Kung mahilig ka nun lumabas-labas sa mga kaibigan, wag na. Pag-ukulam na lang ng panahon. Disiplina sa sarili, Yes, wala na yun, ano? Yung sa sarili mo, wala na yun. Ano? Kung hindi, pagtuunan mo ng panahon ang iyong mga anak, yung iyong may bahay, no? At saka maraming dyan, mga malunggay, nandyan lang yan sa side ng road, no? Kangkong, yung mga talbos kamote, marami diyan na malusog na na mga pagkain, no? Na maaari nating pwede nating kainin, no? Sa economics naman, andyan yung mister ko, no? Kung paano mong gawin yun. Paano ba magic? Paano kayo nakapag-magic para i-raise ang isang dosen ng supling? Galing, ano? Oo. Nakangiti lang si Kalay kasi sabi niya, bilib na bilib ako sa aking magulang. Well, yung sa aking pananaw, ang unang nangyari is that dahil sa kasal, dahil sa commitment, natulungan kami ng maraming grasyang pumasok. Maraming grasyang pumasok at nagpapasat. Hindi namin masasabi, kung saan ang galing. Grasya talaga. Grasya talaga. Pero yung responsibilidad at commitment na nag-uudyok sa inyo na maging tapat at maging responsable. Grasya. Walang religion na pag-uusapan, pero maski sino na naniniwala sa Diyos, bibigyan ng grasya kung tapat ka sa isa't isa at saka sa buhay na tinatanggap. At sa pamilya at sa lipunan na rin. Pangalawa, nagtrabaho kami. Yung point na minsan, Sikap. 4 na oras ka lang natutulog, yung mga ganun. Maraming bagay. Natatawa nga ako nung one time, yung bahay namin, yung butas-butas na yung bubong. Every time na umuulan sa gabi, gigising yung mga bata, alam nila kung saan pupunta. Yun ang masaya sa malaking pamilya kasi marami nagtutulungan sa pagsulong ng kapakanan ng pamilya. Imbis na nagmumukmuk sila sa isang tabi, nag-enjoy pa sila. It's all fun. Habang lumalaki. Yung attitude din ng parents is very important. No, na hindi, mahirap yung buhay, ngunit hindi nyo pinapakita. At marami rin doon na nagkakantahan kami as one family, nagtutulungan, mag-fold ng mga clothes, yung mga ganon. So mahalaga siya. Kung meron lang tayong isa pang oras ay nanaisin sana natin ipagpatuloy ang ating talakayan ukol sa pangangailangan ng mga kababaihan at ng pamilyang Pilipino. Ayon na rin patungkol dito sa RH Bill na ito. Kaya lang sa kasawiang palad ay kailangan na nating magtapos. Nais ko lamang po, maraming salamat muli sa ating panauhin. Maraming salamat din kay Mayen, Randy at sa kanilang 12 children, si Kalay na naririto. Nais ko rin magpasalamat sa atin naka-phone touch kanina si Congresswoman Mitos Magsaysay na kasamahan ko rin nagtapos sa College of Business UP Diliman. Nais ko lang paalalahanan lahat. Una, tangkilikin at subaybayan ang aming mga artikulo. Napakarami na po na nabanggit kaming pananaliksik doon sa aming website, filipinosforlife.com. Wag din po kayo makakalimot na yung mga nasa Facebook po sa ating mga tagapakinig, wag niyong kakaligdaan na mag-like
doon sa the I Oppose the RH Bill page. Si Kalay ba, miyembro ka na noon, no? miyembro, oo Siyempre, naman. sinusubaybayan mo talaga yun, no? Oo. I Oppose the RH Bill page. Marami kaming na ituturo doon sa pamamagitan ng pahina na yon. Okay? Bilang pagtatapos, nais ko lamang itukoy ang ating palatuntunan, buhay, pamilya at bayan, kasama ang Filipinos for Life, nagtatanggol ng kasagraduhan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang himlayan. Nagtataguyod ng kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino na siyang saligan ng mapayapa at matatag na lipunan. Sumasabing papawid mula sa RMN, nagpapasalamat kasama ni Mayen. Good afternoon sa iyo, Mayen. Kasama ni Randy at Kalay. Salamat din. Okay, maraming salamat po you. at magandang hapon sa kanilang lahat. Thank you very much po. Buhay, pamilya at